kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda, sugatan matapos tambangan ng dalawang lalaking nakamotorsiklo sa Maynila. Driver at kapatid ni Esmeralda, sugatan din. Ama ng biktima ng hazing na kinilalang law student ng San Beda College, magkahalong galit at hinagpis ang naramdaman nang makita ang labi ng kanyang anak. Labi ni Marvin, iuuwi sa Isabela. Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo sa susunod na linggo para na nga ba ng pagpapakita ng suporta kay Chief Justice Renato Corona? Anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pantapat naman daw kaya ng Malacanang? Tubig sa baybayang dagat sa bayan ng Dumanhog sa Cebu, bakit kaya kumukulo? CBCP, pinaghahandaan na ang National Thanksgiving Celebration para sa pagiging santo ni Pedro Calungsod. At sa showbiz saksi, Hayden Co Jr., binawi na ang tweet na nagtaksil umano sa kanya si Dr. Vicky Bello. Yoga instructor ni Dr. Bello, hindi raw totoong nakarelasyon. Saksi. Sugatan si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda, gayon din ang kanyang driver at kapatid, matapos tambangan ang kanilang convoy sa Maynila. Iniimbestigahan na ng Manila Police District kung sino ang nasa likod ng ambush. At live mula sa Maynila, saksi si Haji Rieta. Haji? Yes, Igan, Vicky, bagaman sugatan ay ligtas na nga sa kapahamakan ang Deputy Director ng NBI na si Reynaldo Esmeralda matapos itong isugod sa Manila Doctors kaninang alas 8 ng gabi dahil tinambangan sila sa Maypaco, Maynila. Pasado lang 7 ng gabi nang tambangan sa bahaging ito ng Apacible Street sa Paco, Maynila ang convoy ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Sa impormasyong nakuha ni Justice Secretary Laila de Lima, dalawang lalaki raw na nakamotorsiklo ang nagpapatok sa sakyan kung saan kasama ni Esmeralda ang kapatid niyang si Nilo at isang driver. Nasa pangalawang sakyan sila sa 3-vehicle convoy. Inabangan pa rin ng media ang formal na pahayag ng Manila Police na patuloy pang nag-imbestiga sa ambush. Pero ayon kay De Lima, matagal namanong may natanggap na banta sa kanyang buhay sa Esmeralda. Ayon pa rin kay De Lima, nadaplisan daw ng bala si Esmeralda. Isinalalim na siya agad sa CT scan at X-ray dito sa Manila Doctors Hospital at base rito ay ligtas na raw ang lagay ng NBI Deputy Director. Conscious o may malay na rin daw si Esmeralda. Gayon din ang kapatid niya na parehong nagtamo ng tama ng baril. Isa-isa namang nagsidatingan ng ilang opisyal ng NBI, kabilang ang OIC ng NBI na si Nino Nonatos Rojas dito sa ospital. Samantala, Igan, Vicky, narito ang pahayag ni Dr. Mario Huco, ang Medical Director ng Manila Doctors Hospital, ukol sa kalagayan ngayon ni Deputy Director Esmeralda. They both had wounds that were as far as that were that hit their temple, their face. Basically, you have to make sure na walang ibang nangyari. Kasi baka meron na embed na bullet or whatever or fragments sa bone, then the CT scan will help a lot. Unofficially, mukhang wala pa, but we'll wait for the official report of the radiologists on the CT scans that were done. The doctors are on their way to see them tonight. So we probably have more information for you by tomorrow morning, as soon as the doctors come in. What is more important right now is they are very stable at the present time. Samantala, Igan, Bika, ay patuloy pa rin nga sinasagawa investigasyon ng MPDO ng Manila Police District hinggil sa nangyaring pananambang kay Deputy Director ng NBI na si Esmeralda. At patuloy pa rin tayo nakaantabay hinggil naman sa kanilang formal na pahayag. At live mula dito sa Maynila, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Samantala, dumating na sa Antipolo Funeral Homes ang ama naman ng biktima ng hazing na kinilalang law student ng San Beda College. Hustisya ang sigaw ng ama sa sinapi ng kanya nag-iisang anak na lalaki. Live mula sa Antipolo City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, matinding galit at hinagpis ang bumuhos mula kay Ginoong Lucito Reglos, ama ni Marvin Reglos, nang makita ang wala ng buhay na katawan ng anak ngayong gabi.
Halata ang pagkahapo kay Mang Lucito nang dumating dito sa Antipolo ngayong gabi. Mag-aalas 10 ngayong gabi, kasabay ng pagod mula sa halos 14 na oras na biyahe mula Burgos, Isabela, ang panlulumo nang makita ang bangkay ng kanyang anak na si Marvin. Galit ang unang lumabas sa mga labi ni Mang Lucito na nagsasaka sa Isabela para mapag-aral ang anak sa Maynila. Ang misis naman niya, OFW sa Korea. Mahirap ang buhay namin. Pilit ko lang na pinag-aaral para maging maganda ang buhay ng anak namin. Pero hindi pala maganda nga para lang napasukan niya. Mga kriminal pala sila. Hindi sana pumapatay ng tao ang initiation nila. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na namatay si Marvin Reglos sa initiation ng Lambda Rho Beta Fraternity. Hustisya ang hangad para sa anak ng ama na pilit daw nagpapakatatag kasama ng kanyang pamilya. Sana tulungan niya kami. Hindi kami bitawan sa kasong ito. Para mabigyang hustisya naman itong anak ko. At hindi lang sa kanya ito, pati rin sa mga susunod na nasasama sa mga ganitong initiation. Igan, kasalukuyang binibihisan ang labi ni Marvin dito sa Antipolo Memorial Homes at anumang oras mula ngayon ay ibibiyahe na siya pauwi ng kanilang probinsya sa Isabela. At live mula sa Antipolo, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Kumpiyansa naman ang pulisya na matibay ang ebidensya laban sa dalawang naarestong suspect sa pagkamatay ni Marvin Reglos. Inatasan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang NBI na magsagawa ng parallel investigation sa kaso. Saksi si Maki Pulido. Nang makita sa arraignment ang mga suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap, lalo raw tumindi ang galit na nararamdaman ng kapatid ni Marvin Reglos, ang freshman law student ng San Beda College na napatay sa hazing sa Antipolo. I want to spunk them in the jail, but then I don't have the right. Kasi meron daw four na rights ang nasa jail. Ngayon, ano magagawa ko, di ba? So yung galit nandito sa akin pero hindi ko mailabas. Ayon sa mga investigador, matibay raw ang ebidensya laban sa mga suspect na naaresto sa ospital kahapon habang kinukumusta ang lagay ng biktima. Positibo raw silang kinilala ng gwardiya ng resort sa Antipolo kung saan umano isinagawa ang hazing. Kasama raw sila ng mga lalaking sumigaw ng mabuhay ang Lambda Rho Beta. Bukod dito, may ilang kahina-hinalang mensahe umano na nakita sa kanilang mga cellphone. Mga text messages nila, walang magsasalita. Hindi na magsasalita yan. Yan ang order. Burahin lahat ng message. ASAP, burahin din ito. Sumunod kayo. Murder in relation to the anti-hazing law ang reklamong isinampa sa dalawa. Hazing ang naging hinala ng mga otoridad na sanhi ng pagkamatay ni Reglos dahil sa mga pasa sa buong katawan. Mismong si Reglos nakita umano ng caretaker ng resort nang ilabas daw na buhay nung umaga ng linggo. May pasa, yung dito sa niya. Saan? Dito. Ipinaalam din daw ni Reglos ang magaganap na initiation ng fraternity sa isang pinsan. Habang nasa work ako noon, siguro nasa mga alas 11, yun po, nabanggit nga po niya na may initiation sila kinabukasan. And then, tinanong ko kung anong oras, sabi niya, bukas. Ayon sa Antipolo Police, kakasuhan din daw nito ang mga opisyal ng Lambda Rho Beta Fraternity na hanggang ngayon sinisika pa rin kunan ng pahayag ng GMA News. Si Justice Secretary Laila De Lima naman na miyembro ng Lambda Rho Sigma, ang sister sorority ng Lambda Rho Beta, agad inatasan ng NBI na tulungan ang PNP sa investigasyon. Tiniyak na raw niya sa pamilya ni Reglos na magiging patas ang investigasyon. It's very alarming on my part na malaman na ang involved na fraternity is the fraternity nga na allied yung sorority ko. But that should not, that would, the more that I would want to really know the truth at kung sino-sino ang involved, it's our duty to find out. It's our duty also to investigate and bring to the bar of justice.
Balak ding kasuhan ng obstruction of justice ang San Beda College dahil hinarang umano nito ang mga investigador na nagpunta kahapon. Pagdating po ng kapulisan namin, mayroon naman po kaming coordination. Sinabi po namin, pinaliwanag ng mga investigador ko, ang pakay nila doon. Ngunit yung pong San Beda ay hindi po sila pumayag. Tumanggi namang magkomento ang pamunuan ng San Beda College. Ang San Beda Law Student Government naman nagsasagawa na raw ng internal investigation at maglalabas ng pahayag sa mga susunod na araw. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.